Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mukhang nananawagan na daw po si Vice President Sara Duterte ng People Power dahil nagugustuhan niya po yung mga isinasagawang mga kilos protesta o pagsuporta kay Pangulong Duterte. So nakikita naman natin sa social media na kaliwat kanan po yung mga nagiging prayer rally para po sa panawagang Bring Home Duterte. So maliban pa doon, nagbigay din po ng update dito si Vice President Sara Duterte tungkol po sa posibilidad po na mukhang makakabalik po ng mas maaga si Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil alam naman natin na bihira po magbigay ng mga statement si Vice President Sara Duterte. At the same time, kapag nagbibigay siya ng mga statement, hindi rekta. 'Di ba? Hindi siya kumbaga masyadong general kung magbigay siya ng statement. Pero dito medyo may pagka-specific yung naging statement niya tungkol sa posibilidad na makauwi ng mas maaga si Pangulong Duterte. So ito panoorin po natin 'tong naging paliwanag ni Banat Bay tungkol dun sa mga naging reaksyon o sa mga speech ni Vice President Sara Duterte para mas maintindihan natin. Pero siyempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang ito dahil dito sa Makapili TV, ibabalita po natin yung mga balitang hindi ibinabalita sa mainstream media. Kaya ito, Banat Bay, pasok! Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat. Una yan, di ba? Pinuri ho ni BP Sara Duterte yung mga pagtitipon. Alam nyo, noong panahon na may mga maisog rally, ano yan tipid ho yan magsalita. Napakaingat ho magsalita niyan. At hindi niya ho ini-encourage. As a matter of fact, meron pa nga siyang isang statement na sinabi niya na let's just stay at home. Tayo ho'y nagtatrabaho na lang, magtrabaho, asikasuhin na lang ho natin yung mga sarili natin kesa na mag-rally. Di ba ho? Yan ho'y lumabas ho mismo sa bibig ni BP Sara Duterte noon. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang tono. Ito'y aking pananaw lang. Komento nyo dyan sa ibaba kung ano sa tingin ninyo yung inyong pananaw. Sa akin, parang nag-iba ang tono ni BP Sara Duterte. Para bagang sinasabi niya na ayos siya ginagawa ninyo. Maganda yan, pero I cannot encourage kasi siyempre I'll be the one to benefit whatever will happen. Diba? Kaya, hindi ko pwedeng sabihin ang diretso, gayong paman, maganda yung ginagawa ninyo. 'Di ba po? Para magbitaw si BP Sara ng ganyan, medyo malalim po 'yan. Ito pakinggan ulit natin yung part na 'yan, para lang siya kaalaman natin. Laking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Malaking bagay. Hindi maliit. Hindi katamtaman. Malaking bagay ang pag-suporta ninyo, pagtipon-tipon ninyo para sa pag-uwi at para sa kaarawan. Actually, nung narinig ko yung pag-uwi, parang pumalakpak po yung tenga ko. As in, kung ganun-ganon yung tenga ko. Kasi maaring hindi din niya pwedeng sabihin kung ano man ang nangyayari dyan sa ICC. Hindi niya pwedeng yung diskarte ng mga abogado. Hindi ko siya pwedeng basta-basta magbitaw ng salita. Pero gayon pa man, sabi niya, ay malaking bahagi yung ginagawa ninyo para sa pag-uwi ng kanyang ama at birthday. Ito pakinggan ulit natin. Ang sarap po pakinggan. Ang ganda ng punto rito ni Banat Baya kasi nga, kumbaga, bakit ka magbibigay ng hint, kumbaga, ng teaser kung alam mo namang medyo hindi makatotohanan. Pero dahil nga si Vice President Sara Duterte yung nagbigay ng clue, kung clue ba tawag yan,
medyo talagang mabubuhayan ka ng kaunti. Although marami nagsasabi na medyo mahihirapan nga na makaalis sa ICC si Pangulong Duterte, pero dahil nga doon sa binigay na clue ni Vice President Sara Duterte, kumbaga yung maliit na apoy sa damdamin ng mga Pilipino, nadagdagan. So, nag-spark uli at medyo nabuhayan ng apoy dahil mukhang merong posibilidad na baka mapaaga yung pagbalik dito ni Pangulong Duterte kung babasahin natin yung or iintindihin natin yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Sarap po pakinggan ng part na yan ito, ulit. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, By saying that, she is calling the attention of the entire world. Ika nga, Pilipinas, sa Netherlands, at sa iba't ibang dako ng mundo. Diba? Yan yung kanyang pronouncement. It's calling the people. Sa tingin ko lang po yun, ha? Again, I'm not saying I am right, but this is my opinion. Okay? This is my opinion. Sa tingin ko yan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Nako, maganda yan. Pagtitipon ninyo. Maganda. Pinuri. O, di ba? Parang ganito na kunwari, halimbawa lamang. Ito, bibigyan ko lamang kayo ng magagandang halimbawa para ho sa kaalaman ninyo. Di ba? Halimbawa, yung asawa mo medyo may amoy. May amoy talaga. Hayop yan. Di ba? Tapos bigla mong nakita na naligo. Ang haba ng ligo niya, umabot ng 2 oras. Tapos paglabas ng CR, ang bango-bango. Bango, amoy sabon. Amoy bulaklak, ganun Yung sabon, kasi bulaklakin yung sabon Di ba? So, ganun biglang ang hirit mo biglang sasabihin mo ngayon sweetheart, ang bango-bango mo, 'di ba? Ang ganda ng sabon mo, 'di ba? Ayan ang sasabihin mo, ibibigkas mo nga. Without saying na, oy, maligo ka araw-araw, ha? Naintindihan niyo ibig sabihin, mga kababayan? By saying that, sinasabi mo na maligo ka araw-araw. Tama, mali. Di ba? So, ganun ang diskarte nyo, mga kababayan. Tinuturuan ko na kayo, ha? Para yung asawa ninyo, hindi amoy bawang, hindi amoy sibuyas, o di kaya amoy danggit. So, di ba po? Di ba? So, medyo ganun ang bitaw mo. Sasabihin mo lang, pupurihin mo yung sabon niya. Ganda ng nabili mong sabon. Bango nung sabon at saka ang bango-bango mo ngayon. Tapos pagka mas maganda pa niyan. Alam mo, magandang biro dyan. Ito, gustong-gusto ng mga Pilipino ito Alam mo, ang ganda nung sabon mo, nakakaputi sa'yo. Naku po, patay ka araw-araw, baka minuto nagbasabon yan. Ganyan ng mga Pilipino. Pasensya na pero ganun talaga. Ganun nyo sabihan sila para na maligo sila nang hindi na o-offend. Mali. O di kaya, inuutos mo na yon. So, ganun din po sa tingin ko yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Malaking bagay yung pagtitipon ninyo para sa pag-uwi at sa birthday ni Pangulong Duterte. Read between the lines, mga kababayan. Anong ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito? Na, again, hindi niya lagi ito sinasabi. As a matter of fact, opposite nga yung sinasabi niya lagi. Di ba sinasabi niya, wag na po tayo magtipon-tipon. Naalala nyo nung panahon nung sa veterans, wag na po tayo po ay magsiuyan na kasi alam ko na kayo'y nagtatrabaho, pagod kayo. Yan ang lagi niyang pronouncement Ngayon, iba na. Malaman po yan. Yan po yung sinasabi ko kung bakit sa tingin ko siya'y nananawagan ng people power. And again, and I will tell you now,
When I say people power, it doesn't mean rebellion, ha? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Kasi there is such a thing as people power. Sama-sama tayo, kapangyarihan ng tao na nananalangin o kaya naman nagbibigay ng kanilang salupin sa loobin sa gobyerno. It doesn't mean pag sinabi kong people power, revolusyon. Okay? There's a big difference between yung EDSA revolution at saka yung people power. Magkaiba po yun, ha? Baka kasi isipin nyo kagad, people power, ano yan, para magwala ang tao. Hindi, magrebelde. Hindi ho ganun. Okay? Para lamang po sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Mali. Siguro ang pinakapunto rito ni Banat Bay, yung tungkol sa people power. Noon nung kapatarsi kay Marcos Sr., doon kasi may sumisigaw ng resign. Di ba? Merong panawagan na magbitiw na si Marcos Sr. Pero kasi ngayon yung sinasabing people power ni Banat Bay, yung kapangyarihan ng peace rally na sumusuporta, kita nyo naman napakalaki ng peace rally nga nangyayari ngayon, kaliwat kanan, pero walang sumisigaw ng Marcos resign. Although merong ibang nananawagan, pero yun parang pinuputol kagad ni Vice President Sara Duterte dahil ayaw nga niyang mapag-usapan yun kasi nga kahit anong mangyari, siya pa rin ang makikinabang once na mangyari yung ganung senaryo. Kaya nga yung tinutukoy ni Banat Bay yung sa veterans, 'di ba? Pinaalis nga niya yung mga tao. Hindi naman tinataboy pero hindi niya na ini-encourage na pumunta ron para mag-gathering ng isang rally dahil nga ayaw niya ng gulo. At the same time, nung nando siya sa dahig na, 'di ba? Negative na yung naging pahayag niya na hindi na raw makakabalik si Pangulong Duterte dahil nga nandun na siya sa custody ng ICC. Pero base rito sa nilabas niyang latest na press con or interview o kung tawag diyan, maganda yung naging feedback dahil nabanggit niya yung pag-uwi daw ni Pangulong Duterte. Malinaw po, malinaw po yun. Okay? Sige, tuloy. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Yun. Lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang. At saka dito mga kababayan, iba yung ngiti ni Madam VP Sara Duterte, ha? Habang tumatagal, hindi, ewan ko ito yung kasi ako mga kababayan, habang nai-stress sa mukha ko, habang tumatagal, nai-stress yung mukha ko Hindi, ganun Si VP Sara Duterte, habang tumatagal, gumaganda. Di ba? Habang inuusig, gumaganda. Hindi nyo na-observe yan? Bakit kaya? Anong meron ka? Hindi kasi malaman yan mga kababayan Baka naman may balita na siya na hindi natin alam. Di ba? Baka naman medyo good news na at hindi lang natin alam. Di ba? Basta gumaganda po siya. Pero siya po yung inuusig na gumaganda. Habang yung nag-uusig, pumapangit, gumaganon yung mukha. Para nawawala sa hulog. Nawawala pa nga. Actually, ang ganda rito na observation ni Banat Bay. Ako na-notice ko rin yan doon pa lang sa hearing ng budget hearing, 'di ba, nung humihingi siya ng budgets doon sa DepEd tsaka sa Office of the Vice President at doon nung umattend siya sa may Committee of Good Governance. 'Di ba, kahit na kumbaga yung ginigisa na siya o talagang kinukuyog na siya ng mga tulongges doon. Pero makikita mo blooming na blooming si Vice President Sara Duterte na parang kala mo walang problemang dinadala o baka kaya niya lang i-handle dahil sa tingin siguro ni Madam Vice President Sara Duterte yakang-yaka niya yung mga nangyayari sa pamilya niya ngayon. Wala pa nga mga ganun yung mukha nang uusig sa kanya Ha? Hindi ko alam kung anong nangyari doon Pero sabi nila, epekto daw ng sobrang coke yun. Soft drinks yung Coca-Cola.
Baka mamaya kung ano naman isipin nyo, ha? Hindi, kasi sabi nila, kasi syempre, sweet daw yun, sweet. Pero parang hindi siya sweet, ha? Pero sweet po yung Coca-Cola. Syempre, pag may diabetes ka na, o ano na itsura mo, yung taba mo, kung saan na napupunta. Ang Tsaka pansinin niyo yung tinutukoy ni Banat ba, ewan ko kung sino yung tinutukoy niya, pero mayroon akong clue or mayroon akong idea kung sino, na every time na lumalabas ngayon sa press con, makikita mo stress na stress. At the same time, yung panga medyo kumakabig sa kanan at sa kaliwa, siguro dahil sa stress at hindi niya na kaya yung sitwasyon, medyo nawawala na sa wisyo. Yun nga, medyo tumatanda ng sobra. So, maganda yung observation dito ni Banat Bay. Ang ganun ho yun mga kabayan. Alam ko, may diabetes ako eh. Pag habang nadya-diabetes ako, tumataba-taba, yung mukha mo para nadadagdagan dito, nadadagdagan dyan. Sa kanya, nadagdagan sa mata eh. Ganun na yung mata eh. Bakit? Dahil sa Coke. Coca-Cola, ha? Hindi. Binibiro ko lang po yung Coca-Cola. Baka naman kayo magalit. Favorite po ni Tatay Dian, ha? Hindi, it is something that you have to think about. This is not a joke. I'm not body shaming or face shaming anyone. But this is something to think about. Why this person have this happy countenance, yung kanyang aura, ika nga, ay gumaganda. Kasi yung isa, pumapangit. Bakit? Lahat po nung nasa gobyerno ngayon pumapangit. Bakit? Kasi mahirap po talaga ang ang gumawa ng mali. Mahirap po ang gumawa ng hindi katotohanan, hindi yung yung laman ng isip mo kung hindi napaka-insecure mo, usig ka ng usig ng kapwa mo. Hindi ho, walang biro ho, ah. 'Di ba po? Yan po ay isang bagay na masasabi mong something na ikaka-stress mo eh. Nakaka-stress po yung lagi mong iniisip yung kaaway mo. Lagi mong iniisip yung gusto mong patumbahin tong tao na ito. Nakaka-stress po yun eh. Si VP Sara Duterte, bakit gumaganda? Kasi wala naman po siyang itinatago. Hindi niya nga gusto. Alam nyo mga kababayan, ito walang biro ito. Ito hong si VP Sara Duterte, wala hong itong hindi ho ito yung tipo ng oportunista. Hindi ho, ito yung nabasa ko sa kanya. There is a bad ako alam niyo naman vocal ako doon sa tingin ko maling ginawa ni VP Sara noong 2022 na hindi siya tumakbong presidente at kinampihan niya si Marcos, okay? But there is also a good side of it. You know what? Yung good side na yon ay yung hindi siya oportunista. Kanya na eh. Mantakin mo, yung sa unang survey na hindi pa siya nag-a-announce na magba-vice president siya, ang layo oh. As in, top siya. Ang baba ni Marcos. Kaya imposible yung sinasabi ng mga tangang vlogger na tanso. Kaya nanalo daw si Marcos dahil sa sarili niya. Ang bobo ninyo. Tumingin kayo ng survey. Sabi nga ni Aling Claire, tingnan nyo yung data. Yung survey na yun, ang taas ni ni Vice President Sara Duterte nun. Pwede niya nang i-grab yun eh. That's the best time. Why? People were so happy. Ang taas din po ng rating ni Pangulong Duterte nun. Never in history ng isang presidente bumaba ng sobrang taas. Positive 70 plus ang I think as far as I remember 60 to 70. Wala ho. Usually yan, sa simula lang. Pero pag, na dumadaos-dos na yun sa 20, di ba? Oh, siya ho, hindi. Bumaba ng mataas ang kanyang ratings, trust rating. Meaning, kayang-kaya ni VP Sara Duterte tumakbo nun. Lahat, makinarya. Mantakin mo, makinarya nasa tatay niya. Partido nasa tatay niya. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat ng mayor, siguradong ikakampanya siya. Bakit? Siyempre, andun na eh. Ayan na yung kapangyarihan, oh. Nasa kamay mo na. Pero hindi po siya nagpabulag doon sa kapangyarihan. Parang sa kanya, maybe, I'm not ready. Maybe, it doesn't look good. Diba?
Ewan ko, I really don't know what's the reason. Whether it's personal, political, or whatsoever. Kasi kung ikaw yun, alam mo, pinapanood ko sa, pinapanood ko sa, Actually, tama yung sinasabi ni Banat Bay na hawak na ni Vice President Sara Duterte dapat yung presidency. Pero dinecline niya kasi nga feeling niya hindi pa siya ready. Siguro kasi yun yung unang sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi pa siya ready nung time na yon. Or siguro nakikita niya na parang hindi rin maganda na after nung tatay niya, isa pang Duterte kaagad yung uupo. Pero dahil nga sa nangyayaring sitwasyon ngayon, mas nakikita na rin ng picture, yung pinakabuong picture nun, na kailangan talaga yung continuity nung ginagawa ng isang presidente. Kung iba kasi talaga yung papalit, ganito yung nangyayari. Kaya nga 'di ba, lahat ng magagandang proyekto ni Pangulong Duterte, lahat natigil sa panahon ni Bongbong Marcos. So, at the same time, mas nakita natin kung paano gumalaw yung mga politikong ibinoto natin o ibinoto ninyo. Siguro yung mga natin siguro, yung ibang mga kongresista siguro na ngayon humihimod ng puwet ni Speaker Romualdez, pero sa mga bumoto kay Bongbong Marcos, mas nakita ninyo ngayon kung paano ang galawan ng gobyerno na hindi talaga kaya o totoo lahat yung sinabi ni Pangulong Duterte tungkol dito kay Bongbong Marcos na ito isang weak leader at ito'y walang magagawa na maayos sa ating bansa. Kaya ngayong darating na eleksyon, bumoto po tayo ng tama, vote straight PDP po tayo, kayo na pong bahala magdagdag dun sa kung ilan man yung kulang doon. Kasi ang alam ko siyam yung ah, PDP laban na senatorial natin doon, kasama na yung mga guest candidate. So bahala na kayo sa tatlo. Hindi na ako magme-mention pero ah, kayo nang bahala magpuno kung sino-sino yung mga yon. So maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.